Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Pamamagitan ng pagtaya ng kanyang buhay sa bawat laban at pagtanggap ng maliliit na pinsala, napapalakas niya ang kanyang sarili. Dumaan lamang ang atake ng halimaw sa gilid ng leeg ni Jin Hyuk, hindi niya masyadong ininda matapos siyang madaplisan na ito at magdulot ng kaunting kirot sa leeg. Kung mas mataas ang panganib na kinakaharap, mas mataas din ang gantimpalang nakukuha. Nagpakita ang system ng mensahe na dahil nagawa niyang halos maiwasan ang isang nakakamatay na pag-atake, tumaas ang kanyang rift ng isang buong puntos, na mas malaki kaysa sa normal niyang nakukuha. Nakita ito ni Jin Hyuk at alam niya na isa itong napakagandang kapalit para sa isang gasgas lamang. Nagsimulang tumulo ang kanyang dugo sa leeg, at alam niya na magiging mas delikado pa kung ipagpapatuloy niya ito, kaya't dapat na niyang tapusin ang labanan. Habang sinusubukang iwasan ang isa sa mga pag-atake ng halimaw, napalingon siya sa gilid at nakita ang dalawang taxel sa sulok ng silid. Naaliw si Jin Hyuk dahil mukhang sinusubukan ng mga pasanin na ito na tumakas mula sa stage na inihanda niya para sa kanila. Ang isa sa mga babae ay natatakot at kumakapit kay Hana, nagmamakaawa na gusto na nilang umalis doon. Sinabihan lang siya ni Hana na mahahanap din nila ang labasan ng dungeon kung susundin nila ang pattern, ngunit naantala sila dahil nagpakita si Jin Hyuk sa kanilang tabi at nagtanong kung saan sila pupunta. Nagulat si Hana sa narinig at tumingin kay Jin Hyuk, may sasabihin sana ngunit kaagad itong naantala dahil sa nakita niya sa kanyang harapan. Nagulat si Hana dahil sa paglapit ni Jin Hyuk ay nasa likuran na ito ang halimaw na muling naghanda ng pag-atake. Itinuro ito ni Jin Hyuk at sinabi na kung gusto rin nila ng karagdagang stat, bakit hindi sila sumama sa kanya. Ipinaliwanag niya na makakatanggap sila ng isang nakatagong stat kung maiiwasan nila ang mga pag-atake ng halimaw at hinimok silang subukan ito dahil mas madali ito kaysa sa iniisip nila. Sinabi niya na dapat silang makinabang sa napakagandang pagkakataong ito, kaya hinayaan niyang ihanda ng halimaw ang pag-atake na patungo sa kanila, na ikinatakot ni Hana. Sa tamang pagkakataon, hinila siya ni Jin Hyuk paalis, at ang pag-atake ng halimaw ay tumama ngayon sa dalawa niyang tanga na kasamahan na hindi man lang umiwas. Natakot si Hana nang makita ito dahil sa ginawang pag-atake ng halimaw ay winasak na ito ang malaking bahagi ng sahig ng dungeon. Ang simpleng pag-atake na iyon ay bumura sa dalawa nilang kasamahan, at ang isa sa mga natitirang lalaki ay napasalampak sa sahig at hindi makapaniwala sa nakita. Si Jin Hyuk, na walang pakialam sa mga taxel sa kanyang harapan, ay tinanong lamang si Hana, natakot at umiiyak dahil sa sinapit ng kanyang mga kasamahan, kung bakit siya nakatayo doon na walang ginagawa. Hindi man lang siya sumubok umiwas o kaya naman lumayo sa halimaw. Ibininaling ni Jin Hyuk ang tingin niya sa halimaw na galit pa rin ngunit hindi na ininda ni Jin Hyuk. Sa isang iglap, may narinig silang gumuguho, na ikinagulat din ng halimaw, na napatigil sa pagtitig kay Jin Hyuk. May natutumbang post sa likuran na ito kaya't kaagad itong lumingon para tignan. Mukhang oras na muli para magbago ang mapa ng dungeon, kaya't sumunod ang pattern at gumawa ng bagong harang. May nabuong harang sa pagitan ng halimaw at ni Jin Hyuk, kung saan wala na lamang nagawa ang Minotaur kundi ang panuuri na unti-unting mawala si Jin Hyuk. Sa malapit na pagsara ng harang, nagpaalam lamang si Jin Hyuk at kumaway, sinasabihan ng halimaw na magkikita rin sila mamaya. Naiwan ang halimaw sa kabilang pader, nakatayo lamang doon na walang magawa. Nagngangalit ito at mukhang nagkaroon ng matinding galit kay Jin Hyuk, kaya ginamit na ito ang palakol gamit ang dalawang kamay at inihampas sa dingding, na naging sanhi ng isang malakas na pagyanig, ngunit wala pa rin itong nagawa. Si Hana, na nasa kabilang dingding na malayo sa halimaw, ay humihingal at ngayon ay hindi maintindihan kung ano ang kanyang sitwasyong pinasok. Ang natitirang kasamahan niyang lalaki ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita dahil namatay ang kanilang mga kasamahan, at pati sila ay malapit na ring matapo.
Napatanong na lamang si Hana kay Jin Hyuk kung wala na ba ang halimaw na iyon at hindi na ba sila hahabulin na ito. Ipininaliwanag lamang sa kanila ni Jin Hyuk na ang alikabok mula sa luminescent moth na hinawakan niya kanina ang umaakit sa halimaw para magtungo sa kanila, kaya malaki ang chance na ipagpapatuloy na ito ang paghabol sa kanila. Nagulat si Hana sa narinig at hindi maintindihan kung bakit niya gagawin ang isang bagay na napakabaliw. Naguluhan dito si Jin Hyuk at ipinaliwanag lamang na isa itong simpleng bagay dahil gusto niyang pataasin ang kanyang stat. Dagdag pa niya, nagpapahina ito sa halimaw sa bawat pagbabago ng labyrinth at pinapabalik ang kanyang nawawalang HP para makipaglaro muli sa halimaw sa susunod na pagkakataong magpakita ito sa kanya. Kinuha ni Jin Hyuk ang kanyang punyal at itinutok ito ngayon sa dalawa nang walang anumang intensyon na patayin sila. Natakot si Hana sa narinig at tinanong kung gaano katagal pa nila kinakailangang ulit-ulitin ito. Ipinapalam sa kanila ni Jin Hyuk na kinakailangan nilang gawin ito hanggang sa makatakas sila mula sa labyrinth sa loob ng isang buwan. Hindi makapaniwala ang dalawang ito at tumayo na lamang habang sinasabi na maglalakbay silang dalawa at hihiwalay kay Jin Hyuk. Tinulungan siya ng lalaki na tumayo, at sa kanyang isipan ay alam niya na hindi nila makakayanan ang 30 araw sa loob ng malaimpyernong lugar na iyon. Naisip na lamang ng dalawa na kung hindi nila kasama si Jin Hyuk ay nangangahulugan lamang ito na hindi sila hahabulin ng halimaw na iyon. Nag-isip dito si Jin Hyuk at sumang-ayon na lamang sa kanila, ngunit tinanong niya ang mga ito kung saan sila magtutungo. Ipininaliwanag niya sa kanila na mas delikado pa na maglibot sa loob ng dungeon nang walang kahit anong direksyon. Nang marinig nilang dalawa ito, nagsimula silang maintindihan kung anong ibig sabihin ni Jin Hyuk, at tinanong siya ni Hana kung nangangahulugan ba ito na alam niya kung saan ang lagusan palabas ng labyrinth. Habang tinatitigan ang kutsilyo, nakita ni Jin Hyuk na mukhang magagamit pa niya ito. Sa parehong pagkakataon, ipinaliwanag niya sa kanilang dalawa na alam niya ang tungkol sa labyrinth na iyon ng higit pa sa kahit na sino, kaya't nakakasiguro siyang alam niya kung nasaan ang lagusan palabas. Nagsimulang mapaisip si Hana na mukhang walang kahit anong paraan para makatakas sila ng sila-sila lang nang hindi nakikipagtulungan sa sira-ulong ito. Dahil dito, napilitan na lamang silang pumayag na samahan si Jin Hyuk dahil wala naman silang magagawa. Ngunit bago niya matapo ang kanyang sasabihin, ngumiti na parang isang demonyo si Jin Hyuk at sinabihan sila na walang libre sa mundong ito, kaya't kinakailangan nilang magkaroon ng kabayaran. Itinutok ni Jin Hyuk sa mukha ni Hana ang kanyang kutsilyo at sinabihan silang dalawa na ilabas at ibigay sa kanya ang lahat ng kanilang taglay na coins. Lumipat ang tagpo sa isang player na gumagamit ng espada at kalasag bilang pangunahing armas, na umaakit sa mga kalaban patungo sa kanya. Sa paggamit niya ng kanyang skill, nakuha niya ang atensyon ng mga goblin, na nagsimulang tumutok sa kanya. Sa isang iglap, sinugod niya ang mga ito at ginamit ang kanyang kombinasyon ng mga atake gamit ang kanyang kalasag at espada para tapusin ang mga ito, at sa isang hampas ng kanyang espada ay tinapo niya ang laban sa mga goblin. Ang kanyang ginawang pag-clear ng dungeon ay inilagay niya sa forum. Ang mga nanunood na ito ay namamangha lamang dahil nagawa niya na mag-solo clear sa loob ng $15 na oras. Nahikayat ngayon ang mga manunood na mag-subscribe sa kanya at manood ng kanyang mga video sa hinaharap. Tumawa ngayon ang lalaking nag-post na ito dahil may $1.23 million views na ito. Hindi siya makapaniwala dahil gumagana na talaga ang kanilang ginawa at ang mga manunood ay pinapanood lamang ang mga video niya. Ang isang lalaki na nakasalamin, na nakaharap sa laptop at nangangasiwa sa kanyang video, ay napansin na mukhang ang notice board ay puno ng mga bagay tungkol kay Myung-hwan, ang lalaking nasa video. Mukhang nagkaroon ng magandang resulta ang ginawa nilang paglaban sa mga goblin, at mula sa views lamang, maaari silang makakuha ng $100 coins. Nagpasalamat si Myung sa kanyang mga kasamahan at sa kanilang ginawang trabaho para tulungan siya, ngunit ipinaalam niya sa kanila na mukhang iniisip ng mga nanunood na ginawa niya lamang ito ng mag-isa at napakaganda ng pagka-edit na ito.
Sinabi ng lalaking nakasalamin na impossible nang malaman ng mga viewer na binigyan nila ng buff si Myung-hwan para mapadali ang kanyang laban at hindi talaga isang solo clear ang kanyang ginawa. Habang nagbabasa sila ng isang comment, nakita nila ang isang nagsasabi na hindi ganoon kaikli ang $15 na oras dahil may kakilala ito na nagagawa itong matapos sa loob lamang ng $5 oras. Nang makita nila ito, hindi na nila ito pinansin at mukhang sinisiraan lamang sila, kaya sinabihan ni Myung-hwan ang kanyang mga kasamahan na huwag itong pakialaman dahil naiinggit lamang sila sa kanyang kasikatan. Ngunit nag-alala ang lalaking nakasalamin, sinasabihan siya na mukhang may bagong tumatalo sa kanilang video. Ipinapalam ngayon na isang bagong video ang inilagay sa Hall of Fame, at ito ay isang video tungkol sa pag-enhance ng isang item ng $10 beses sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Nang makita ito ng lalaki, lumapit siya para tignan ito at hindi siya makapaniwala. Napakahirap na makamit ang video na iyon dahil ang plus 10 reinforcement ay impossible, at paano nangyari ang ganito? Hindi makapaniwala si Myung-hwan, kagaya ng mga manunood na punong-puno ng comment ang video ng kung sino man ang nag-upload na ito, at sa bawat oras ay tumataas ito, nalampasan na ang $1.32 million. 10 minuto lamang ang nakalipas nang matagpuan si Jin Hyuk na inuutusan ang dalawa sa kanyang mga bagong alipin na tumayo lamang doon at gawin ang kanilang mga trabaho. Inuutusan niya ang dalawa na kumuha ng mga lumot para sa tulugan nila at panggatong para sa pampainit nila. Pinalalahanan niya ang mga ito na marami silang kinakailangang gawin, kaya't kaagad na sumunod ang mga ito ngunit sinabihan nila si Jin Hyuk na huwag itong magmando sa kanila. Naiinis na tumingin sa kanyang likuran ang lalaki, ngunit wala itong magawa dahil ngumiti lamang ng naiinis si Jin Hyuk habang kumakaway sa mga ito na pumupunta na sa kanilang trabaho. Ngayon na nakaalis na ang dalawa, sinimulan na ni Jin Hyuk ang kanyang kinakailangang gawin at binuksan kaagad ang store ng system. Binati siya ng system at ipinaalam na may $5,000 coins ito. Dahil nakakuha ng coin si Jin Hyuk, nagsimula siyang bumili ng mga kinakailangan niya para sa kanyang susunod na gagawin. Kumuha siya ng isang F-rank na Enchanted Tarot card na nagkakahalaga ng $70 coins, ang F-rank Worn Down Bronze Fragment na nagkakahalaga ng $80 coins, ang E-rank na Wooden Cartwheel Fragment na $300 coins, at $10 Lottery Reinforcement Scroll na nagkakahalaga ng $100 coins. Alam ni Jin Hyuk na kahit nagmumukhang mga basura ito na walang sinuman ang bibili, ipinagpatuloy niya ang pagkuha na ito, kung saan nagpasalamat na lamang ang system sa kanyang pamimili. Kahit na mga basura ito, ang important ay kung paano niya ito gagamitin, kaya't ginamit ni Jin Hyuk ang mga ito at pinaghalo ang tatlong item. Ipinaalam ng system na pinaghahalo ang tatlong item, at mula dito ay lumabas ang malakas na bugso ng hangin hanggang sa ipinaalam sa kanya na tagumpay ang kanyang kombinasyon. Nakuha ni Jin Hyuk ang incomplete na Wheel of Fortune ng Goddess of Luck na si Fortuna. Ito ay isang S-rank difficulty na item at pinapataas ang luck stat ng gumagamit sa pinakamataas sa loob ng $10 minuto, na maaari lamang niyang gamitin ng isang beses. Ngunit dahil hindi ito complete, may mga limitasyon ito sa lawak ng paggamit. Sa harapan ni Jin Hyuk, nagpakita ang kanyang bagong item, at natuwa siya dahil isa itong tagumpay na kombinasyon. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at alam niya na ang swerte na may limitadong range lamang ay magiging walang kwento kung hindi niya alam kung ano ang pinakamalawak na saklaw ng kanyang swerte. Ang paghihirap na ginawa niya ay magiging basura lamang kung hindi niya alam ito, ngunit naalala ni Jin Hyuk ang eksaktong range ng kanyang bagong item dahil naranasan niya na ito sa kanyang buong buhay. Kinuha niya ang Wheel of Fortune at pinaikot ito. Sa itaas ng kanyang ulo ay nanatili ito habang ipinaalam sa kanya na ang kanyang maximum luck value ay tumataas. Inilabas niya ang 10 lottery reinforcement scrolls na binili niya kanina, kahit alam na ito na ang chance ng isang tagumpay na reinforcement ay napakababa at ang mga reinforcement scroll ay kilala para sa kanilang nakakainis na chance na mabaygo. Nagtagumpay, dahil ngayon na nasa pinakamataas ang kanyang swerte,
pinataas ito ng 100%. Nakakasiguro ngayon si Jin Hyuk na magtatagumpay siya, kaya ibinato niya ang reinforcement scroll habang itinaas ang kanyang punyal para palakasin. Dito ay ginamit niya ang lahat ng kanyang binili para palakasin ang kanyang dagger at nagtagumpay ito. Nagsimulang kuminang ang punyal habang ang mga bitek na ito ay nanatili lamang. Ipinapalam sa kanya na nakuha na ito ang DG-10 attack dagger. Binati siya ng system sa kanyang nakuhang bonus achievement dahil siya ang unang nakagawa ng isang DG-10 item sa buong Korea server, na nagbigay sa kanya ng $5,000 dolyar coins. Ipinapalam sa kanya na ang kanyang achievement ay ilalagay sa Hall of Fame na nakita natin kanina. Sinubukan ni Jin Hyuk ang lakas ng kanyang bagong punyal at inihampas ito, na nag-iwan ng mga makukulay na marka. Natutuwa si Jin Hyuk dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng isang bagay na maaari niyang gamitin. Lumipas na nga ang mga araw sa loob ng dungeon, at natagpuan ngayon ang dalawang taxel na nilalamig na lamang dahil nasa ika-10 araw sila ng mala-impyernong buhay nila. Gumagawa sila ng isang apoy gamit lamang ang maliliit na sanga at natulog sa isang kama na gawa sa lumot. Wala na silang kinain maliban na lamang sa lumot at mga kabuting tumutubo sa loob ng dungeon. Nagsasawa na si Hana dito, ngunit ang kasama niyang lalaki ay ipinagpatuloy lamang ang pagkain doon. Napalingon si Hana at nakita sa kanyang gilid si Jin Hyuk na natutulog sa lumot sa tabi ng apoy. Naalala niya ang kanilang naranasan sa nakaraang mga araw at ang pagpapakita ng halimaw sa mga nakatakdang oras. Patuloy na nagbabago ang labyrinth, kung saan nakasalalay ang kanilang mga buhay dito, ngunit nagagawa itong solusyonan at talunin ni Jin Hyuk nang hindi nahihirapan. Nakatulala lamang silang dalawa doon at hindi alam kung ano ang dapat nilang gawin, dahil kung magpapatuloy pa ito ay siguradong mamamatay talaga sila. Alam ng lalaki na siguradong itatapon lamang sila pagkatapon na gamitin ng demonyo na iyon sa kanyang mga plano. Nakatanggap ng mensahe si Hana mula sa kanyang mga kasamahan, tinatanong siya kung bakit hindi na lamang siya sumusuko at manatili sa kanya dahil hindi nila magagawa ang matapo at makalabas sa labyrinth nang wala ito. Iniisip nila na nagagawa na itong makaabot sa ika-10 palapag ng Tower of Trial sa pinakamababa, kaya't huwag na lamang nila itong kalabanan dahil siguradong wala silang kaya bilang mga baguhan. Maliban pa rito, siya ay isang siraulo at dinadala lamang sila at nakikipag-usap pa ng napakagalang sa kanila kahit alam na ito na sinubukan nila siyang patayin. Tinanong na lamang ni Hana ang kanyang mga kausap kung nagagawa ba nilang makahanap ng impormasyon tungkol sa lalaking iyon. Ipinaalam nila kay Hana na ang mga nakaraang video na ito na may kinalaman sa Tower of Trials ay hindi nila mabuksan, at ang lahat ng impormasyon sa kanyang cellphone ay ganoon din ang sitwasyon, na parang nahak ito. Dahil sa kapalpakan ng mga kausap niyang ito, nawalan ng pag-asa si Hana at hindi makapaniwala na pinili niya ang mga walang kwentang basura na ito na suportahan siya mula sa labas ng tower. Sa pagpapatuloy ng mga ito na mag-usap, pinatigil sila ni Hana at tinanong na lamang kung ipinaalam nila sa kanyang kuya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nais niyang malaman kung ano ang sinabi ng Crow Guild sa kanilang gagawing aksyon. Ipinaliwanag lamang nila sa kanya na nagsisimula ng mag-imbestiga ang guild, ngunit wala silang nakalkal na kahit anong impormasyon mula sa labyrinth, kaya't kakailanganin nila ng $10 dolyar linggo para lamang makapunta sa kanyang kinaroroonan. Nang marinig ito ni Hana, hindi siya makapaniwala dahil mukhang kakailanganin niyang tiisin ang kanyang sitwasyon at ang mga siraulong kasamahan na iyon sa loob ng 3 linggo. Napansin ng lalaki na mukhang kausap na ito ang kanilang mga kasamahan sa guild, at tinanong ngayon kung ano ang sinabi nila at kung ano ang ginagawa nila sa kasalukuyan. Ipinaalam sa kanya ni Hana na wala silang nakalkal na impormasyon. Habang nakaupo silang dalawa doon, nagsimulang mapaisip si Hana kung paano na lamang kung patayin nila ang baliw na iyon na nasa kanilang harapan at maghintay sa maliit na espasyong nakita nila hanggang sa makarating ang kanyang kuya. Sinasabi niya na kung gagawin nila iyon ay siguradong makakaligtas sila mula sa impyerno na iyon. Ang problema lamang nila ngayon ay kung paano nila papatayin ang demonyo na iyon.
Nakaisip kaagad ang lalaki at sinabing hindi ba pagkakataon na nila napatayin si Jin Hyuk habang natutulog ito. Kaya't pumulot siya ng isang bato at inihanda itong ipukpok sa kanyang ulo habang natutulog siya, dahil gusto niyang tapusin ito. Bago gawin ito ng lalaki, pinigilan siya ni Hana at hinawakan ang kanyang pulsuhan. Pinapahintay niya muna ito, na ipinagtaka ng lalaki, kaya't ipinaliwanag ni Hana na masyadong mabilis ang reflex at ang oras para kumontra ang lalaking iyon. Alam niya na wala silang chance na manalo kahit na harap-harapang pag-atake o kaya naman sa paglulunsad ng isang palihim na pagpatay, dahil sigurado siyang magigising lamang ang lalaking iyon at kokontrehin sila sa oras na sugurin nila ito. Ibinaba na lamang ng lalaki ang bato at tinanong si Hana kung ano na ang dapat nilang gawin dahil hindi naman nila maaaring hayaan ang kanilang mga sarili na patuloy na maabuso. Naghalukay na lamang si Hana sa kanyang bag at tinanong kung sino ang nagsabi na hahayaan lamang nila na abusuhin sila ng siraulong ito. Ipinaalam niya na ang kanyang kuya ay part ng Crow Guild at may ibinigay siya sa kanya para gamitin sa mga mapanganib na sitwasyon. Inilabas niya ang tibo o tusok mula sa isang malaking bubuyog na nagtataglay ng laso na kayang pumatay ng 100 troll mula lamang sa isang patak na ito. Sinabi niya sa lalaki na kung gagawin nila ito, dapat na nilang sulitin at gumamit ng isang bagay na siguradong hindi magagawang matagalan ng demonyo na kalaban nila.